So what's up mga kumag, I'm back ang inyong online judge, walang iba kundi Judge Jinan. Okay guys, semifinals, bracket A, Batas versus Rapido. At alam ko maraming nagre-request nito before, no? Way back basta parang 2022, 2023. So maraming nagre-request na reviewin ko daw to kasi nga sobrang dikit, controversial. So ito na, dumating na yung time, dumating na yung araw, dumating na yung gabi na ma-review natin tong battle na to. So ito yung Batas versus Rapido, na maraming nagsasabi Rapido daw yung battle, kay Rapido daw, si Rapido daw dapat nag-advance. Itong ganitong klaseng battle, no, yung mga controversial, ito yung mga masasarap panoorin kasi ano to parang hindi pala parang ano to, itong ganitong klaseng battle is based na lang talaga sa magja-judge, no? Hindi ko alam kung paano or ano yung score sa battle na to kasi ito yung first time na mapapanood ko tong battle na to. Real talk, first time talaga siya. At yung mga clips na ito, hindi rin talaga ako familiar sa mga clips, 'di ba? Kumakalat sa Facebook yung mga cutted clips lang. So hindi ako nakakapanood ng mga ganon. So ito talaga yung first time na mapanood ko tong battle na to ng buo. So ayun, para sa akin magandang i-judge to kasi sabi ko nga by perspective ng judges kung sino yung bet nila 'di ba? So ito style clash to. Batas, alam naman natin yung estilo ng isang batas, 'di ba? Technical, 'di ba? Tuloy-tuloy na delivery, magandang performance, 'di ba? Sobrang pulido na mga linya, 'di ba? Rapido naman, kaya niya maging technical, kaya niya magbitaw ng jokes, 'di ba? Kaya niyang kengkoyin yung mga kalaban niya. So, in short, being well-rounded, no? Si Rapido is well-rounded MC para sa akin. Si Batas naman, magaling siya sa pinaka-style niya, which is yung pagiging technical. So, gaya nga nasabi ko sa inyo, magbe-base talaga to sa perspective ng judges. And ngayon, re-reviewin natin siya and dadagdag tayo sa kung ano yung perspective natin sa battle na to. So, ayun, ulitin ko lang, maraming nagsasabi na kay Rapido daw yung battle, 'di ba? So, let's see, no? First time ko siya mapanood and dadagdag tayo sa magiging opinion ng live judges natin way back 9 years ago sa battle na to. Dagdag tayo sa opinions nila, dagdag tayo sa perspective nila. Tignan natin kung ano yung magiging point of view natin sa battle na to. 'Yun. Wag natin patagalin. Batas versus Rapido. Let's go. Niya mauna, si Batas, unang 2 minuto sa buhay tournament 2 semifinals kay Batas. Rapido Guerrero. Nung sila ni Crazy Mix nagduelo, ako'y napeste lang. Kasi ang baklang kabitenyo, may ka-holding hands pa etong super na pedicab. Dinadaan lang neto sa bilis pero laylay ang tiyempo, dento, veteran. Parang Glock na peking version, pangalan niya dapat airsoft o di kaya ay pellet gun. Gusto kitang talunin. Pero mas trip kita sa pakin. Kanta mo ang baduy, men. Galing. Sounds in. Pero laylay ang tempo, de. Galing nung airsoft, pellet gun. Ganda nung scheme na yun, tol. Veteran. Parang Glock na peking version, pangalan niya dapat airsoft o di kaya ay pellet gun. Gusto kita talunin. Pero mas trip kita sa pakin. Kanta mo ang baduy, men. Sounds in kung may trip, asarin. Sumisell out pero din benta, dapat mag-retire ka na rin. Kasi kung sa basura may pera, but small time ka pa rin. Pero props sa single mo, may video pa yung para sa... Galing! Kung may pera sa basura, bakit small time ka pa rin? Tang ina. Simpleng linya pero kung huhukayin mo yon, hihimayin mo yon, sobrang sapul si Rapido doon kasi ang tinutukoy ni Batas dito is mga kanta ni Rapido.
Tapos bigla siyang nagsabi ng kung may pera sa basura, bakit small time ka pa rin. So he's talking about Rapido's songs na basura yung mga kanta niya. Tapos yun yung pinakapunto ni Batas na sinasabi niya, basura yung mga kanta mo. Kasi dinugtungan niya yun ng kung may pera sa basura, bakit small time ka pa rin, diba? So ayos na scheme yun para kay Batas, no? Sabi ko naman sa inyo, kapag si Batas yung bumabattle, may mga times na naiintindihan ko yun at may explain ko yun sa inyo. Pero madalas, diba? Madalas kasi masyadong broad yung mga atake ni Batas na hindi ko abot yung mga references niya, diba? So ano yun, tawag dito, madalas na nangyayari yun. Pero kapag nag-review naman tayo ng battle ni Batas, sometimes may mga ganitong linya na kaya nating explain, diba? So ayun, Sumisell out pero din benta, dapat mag-retire ka na rin. Kasi kung sa basura may pera, but small time ka pa rin. Pero props sa single mo, may video pa yung para sa atin. Napansin ko, sablay lahat, pero yun lang yung para sa akin. Yung singer, flat palagi. Obvious sa mga piling, nota. Oo, sintonado, flat parang yung ilong niya. Tapos ang rhythm section, men, pati boses, laylay ang tempo. Todo Cavite represent kasi solid, wala sa metro. Pagiging pronti nila Max Ford, dinis mo pa ng batindi. Bakit? Ang inay, probinsya din naman ng Cavite. Bawat tira ko yapoy na parang si Lukang. Sigurado sunog at tinamaan. Zero fans, malabo ka na tumapat ngayon sa akin. Hunghang, actually imposible, parang unauthorized na vid. Yo, cam, linya ko tagos sa bawat round, stick sa fish. Bolan ni kay Chibog sa paboyan na parang pig. Rolex, silo ko pang miss. Mohan, panis yung speed. Mong rap, logi i. Yung bar sa batas ako ali. Korban. Yung Ermat mo nakita ko lang kanina, siya akin ti Norta. Edits ko yung nabigla, labas ang hiwa na kanya malaking joga. Foreplay kahit di na, shoot kagad sa gitna, sabay ka jot with no hands. Nakailan ako natira, kasama din ang dila, parang ako si Jordan. Okay, ina. Bali wala sa akin tulin mo. Gulpi ka sa bullying to. Di namin trip yung speed, tol. Mas gusto namin dubi, bro. At kung angle niya yung balbas, nako, ako na nga bulbol dito. Proof lang yan na mas mataas. Ako, lagi sa mga pusing to. Tayo mo na balat kay Rapido, kay Galate. Ina, iba yung Batas ngayon versus Rapido. Iba yung Batas versus Dopey. Iba yung Batas dun sa laban niya kay Rudik. Ito sa ano ko sa base sa na-review kong battle ni Batas versus Dopey at Batas versus Rudik. Ito siguro yung pinakamalakas na round 1 na narinig ko dito sa tournament na to ni Batas. Ang galing. Tapos kung ano yung sinabi ko sa inyo kanina dun sa insights natin sa style clash, no? Style comparison, sabi ko sa inyo malinis na performance, magandang delivery, malinis na delivery, magandang performance. Ayun yung sinabi ko sa inyo bago tayo mag-umpisa, diba? At pinakita sa atin ni Batas yun. Ang linis, ang ganda ng scheme na gustuhan ko, yung may pera sa basura, bakit small time ka pa rin. Simpleng linya pero sapul talaga si Rapido doon kasi bago pa sabihin ni Batas yun, nakapag-set up na siya abot doon sa mga kanta ni Rapido, no? Which is, sinasabi nga niya na hindi nga daw maganda, basura, something ganyan. Tapos biglang nagbitaw si Batas ng ganong punchline. Perfect para sa akin yon. Then the schemes, no? Grabe yung schemes na pinakita ni Batas dito. Grabe yung rhyming. Ang ganda, ang linis talaga. Sobrang pulido na pagiging lyricism ni Batas, no? Galing. Pinakamalakas na round 1 ni Batas na narinig ko sa battle na to, sa tournament na to. Okay. Ayun lang masasabi ko. Pinaka nagustuhan ko na linya doon ni Batas is yung yung small time. Yun talaga yung pinaka tumatak sa akin. Pero the rest, hindi ko naman sinabi na mahina yun, pero maganda pa rin na pagkakatahi, ang ganda ng execution, ang ganda ng pag-perform. The best. Okay, Rapido, pakinggan natin. Kailangan ma-demolish ni Rapido yung ganong kalakas na round 1 ni Batas. Let's see kung paano niya bibiyakin to.
accordingly. Nanghihiram lang ng tapang to, kaya kayang-kaya kong mapataob. Alakas sigarilyo lang ang dahilan kaya maangas tong hambog. Kaya yung pagkatao niya parang body organ niya lang ngayon. Mahina ang loob. Di ba ayaw mo sa komedyante? Kasi ayaw mo ng komedyante. Kasi nga, hindi mo kaya yon. Kaya hindi mo magagawa sa battle. Hindi mo nagagawa. Pero nung sinabi mo sa akin na ikaw ang magcha-champion sa laban na to, doon ko na-realize magaling ka pala magpatawa. Alam nyo ba kung gano'n to kadaya sa laban, gano'n dito ka baboy magtato? Parang ganito, isip bata tong si Batas, wala namang putik sa stage pero ang dumi mo maglaro. Puro pang-iinsulto yung kanta, walang pinupunto yung banta. Luto daw ni Batas tong laban, pues ako naghanda. Kaya bago pa matikman ng mga hurada yung luto mo, wala ka na rin pag-asa. So sick na mga bars ko, mawawalan sila ng panlasa. Kaya wala akong pake kung sumuporta man sa akin dito sa Parañaque, manaka-naka. Nung napanood ko yung laban mo kay Rudy kagabi, mas kumpiyansa akong matatalo kita, kaya para sa akin, halaman lang ang katakataka. Pansin nyo ba yung rhymes ko? Okay. Isang pang setup lang, wapak! Punchline agad, so what else can I say? Parang nutrition fact ng Centrum, complete from A to Z. Ako yung earthquake, ikaw yung aftershock. Kasi yung pang-shock mo sa tao, laging delay. But hey, metaphor ko, klaro, swak. Parang quality sounds ng Beats by Dre. Hindi mo ako katulad ng haba-haba na setup, tapos isang punchline lang, may sulat na lang. Alam mo, parang sinabi ko na rin sa'yo na wala nang usap-usap, maganda pa, suntukan na lang. Hindi, joke lang, Enigma. Kaya ako naman kasi nasabi yun, nalakas ito mang-bully sa liga kaya ang daming rival. Wala kasing love. Kahit magbigay ka pa ng rose, sumigaw ka ng word peace, people will always hate the way you play. Parang laro ni Dwayne Wade noong last finals. Toro tong binubuli mo kaya wag mo akong pikunin. Sa lakas kong to kahit katwiran mo kaya kong baluktutin. Alam ko pasaway ka pero sa akin kahit balbas mo kaya kong pasunurin. Kaya bago mo pa gamitin sa akin yung paraan mo kung paano nakilala, may tatanong lang ako. Tutad, binasasuming nanay ko. Naalala mo yung mga tanong na to? Nananghalian ka na ba? Inayos ko na yung mga gamit mo? Mamimili na ako ng pagkain mo, mamamatay ako para sa'yo. Nagets nyo? Yan tayo si nanay. Pero para mas maintindihan nyo pa, ulitin ko ng malumanay. Nanang, halian ka na ba? Ina, yus ko na mga gamit mo. Mami, mili na ako ng pagkain mo. Mama, matay ako para sa'yo. Diyan tayo si nanay. Kaya bago mo basusin yung magulang ko, ibaon mo na lahat ng tanong ko. Pag uwi mo ng bahay, huwag ka naman dadamay ng inatang ama mo. Madilim kasi yung kahapon nito, parang stage natin ngayon. Hindi man lang naturuan na magandang leksyon. Kaya yung kinagis na niya mundo hanggang pagtanda niya, parang kanta niya lang ngayon. Kulang sa atensyon. Kaya titilawak na yung mga manok pa nagpasigit na tong sunriser. Puro kahiyupan lang laman ng utak nito like Noah's Ark, sir. What I mean is you're not a bad guy, sir. Huling sinampal itong bartender, transgender. Matapang lang to pag nakainom ng Budweiser. Sa mga panon, pag nakainom, babae pinapatulan, Byron Geisler. Huwag kang magugas kamay with hand sanitizer. Ibahin mo ko, I'm an outlaw. Pinapalagan ko kahit talaga ng batas. Pak! Jason Ivler. Tangina. Ghostwriter, pes ako yung ghost fighter na may sixth sense. Kita ko lahat ng anggulo, daig pa may third eye ni Vincent. Angels and demons of rap, oo ako yung equivalent. Kapangyarihan ko ay unlimited. Kombinasyon ng Black Dragon, Evil Spirit at Magnificent Black Magic ni Maleficent Shangerene. Self-proclaim lang ang sinasabi mong batas sa pinakamalakas. Bibig mo lang ang dahilan, kaya ka naging marahas. Ako, minsan ako muntik makapatay at tumabag ako sa batas. Subalit nanalig ako sa taas. Kaya kinaya ko lahat ng pagsubok at anumang landas. Kaya dapat akin ng iyong alias. Dahil ako kung kailan ako mahina, doon ako pinakamalakas. Galing, gago. Gagi, ang lakas ni Rapido. Hindi ko na pinutol kasi nasa momentum na ako ng pakikinig, no? Pero para sa akin nakuha ni slow start man si Rapido, pero nakuha ni Rapido yung pinaka momentum niya dun sa nananghalian, yung ina nanang, nanay, si nanay tayo diyan, mamimili, diba? Yung basta yung mga tawag natin sa mga nanay natin, ayun, doon nakuha ni Rapido yung pinaka start ng momentum niya. Tapos
yung ano parang yung vibes nung atake ni Rapido dun sa scheme na yon, yung about dun sa mga tawag na sa nanay, parang ganun din yung scheme or ganun din yung vibes na naramdaman ko nung napanood ko yung Moth versus Batas. No, hindi ko sinasabi na magkaparehas vibes bang. Kumbaga, yung lakas ng scheme ni Moth against Batas, yun din yung naramdaman kong lakas nung scheme naman ni Rapido laban dito. Yung about dun sa, di ko alam kung anong round ni Moth yon, yung babalik lahat sa iyo ng ilaw ng tahanan, yung parang ganun. Ang lakas nun sobrang lakas nun. Yung naramdaman kong lakas doon is parang ganun dito sa pinakita ni Rapido na nananghalian ka na ba, sinanay tayo doon, mamimili, 'di ba? So ayun, ang ganda nung scheme. Tapos nagtuloy-tuloy na yung tawag dito, yung momentum ni Rapido. Pasok na yung mga punches niya, pasok na yung mga haymakers niya. Dikit yung round 1, pero siguro yung round 1 I'll go with Rapido, no? Ang ganda nung scheme talaga ni Rapido. Slow start man siya, pero sobrang bawi dun sa second half ng round 1, no? Ang ganda nun, ang ganda. Yung round 1 ni Batas, na sabi ko nagustuhan ko yung scheme niya about dun sa may pera sa basura. Natapatan yon ni Rapido ng scheme niya dun sa ina. So parang nag-cancel out yun sa akin. Then yung mga sumunod na lines ni Batas na naging panlaban niya rin kay Rapido, natabunan naman yun or naabutan ni Rapido yun, at habang naabutan niya yun is lumagpas siya doon. Kaya para sa akin mas lamang si Rapido dito sa round 1. Mas maraming laro, mas maraming scheme, mas maraming elements ng battle rap na shinokis niya, unlike kay Batas na parang naging lang siya, na nagstick siya dun sa pinakistilo niya. Hindi siya kumawala sa kahon, or hindi siya nag-step outside the box na ganito yung may ganitong atake ako laban kay Rapido. Hindi si Rapido kasi yes, nag-stick rin siya sa estilo niya, pero para sa akin mas naging effective yung mga references, yung mga metaphors, no? Don't get me wrong, no? Or ang ganda nung mga metaphors ni Rapido dito. Isa rin 'yun sa mga naging panlaban niya against Batas. So ayun. It's a 9-8 in favor of Rapido. Hindi ko muna titignan yung haba ng oras, pero para sa akin hindi naman ganun ka layo yung agwat ng oras na pinerform ni Rapido sa round 1. So siguro tignan natin sa mga susunod na round, pero sa sa round na to bibigay ko yun kay Rapido. In short, mas maraming na showcase si Rapido, mas maraming effective lines, mas maraming punchlines. Ahead siya sa performance ng round 1. 9-8 yan 9-8 in favor of Rapido. Ang pangit na angles mo. Parang pangit na babaeng nagpopopoy. Puro cartoon references. Tangina mo, Totoy. Isa lang yun. Talo ka sa pangi. Noon, kahit gano'n mo pa todo. Cavite traffic sa taga Paranaque, kung mabilis, flow mo. Ngayong kaharap niya ang Batas, tsak lalabas sa si Rafi, bobo. Nonsense sa sinulat ni, loko, parang bills ni Soto. Mahilig ka pala mag-Ingles, so narinig ko parang ni Hongo. Akala ko pampi, kolo, in, short chong, ang weirdo mo. Sobrang pampusi, stilo mo, walang steer, oo, parang puting, short, siguradong di, to bro, bagsak mo L, alulod ni Paul George. Yung delivery mo lagi may sabit, para nahuli ng misis. Sabi mo Marian Rivera ka mag-rap kasi bobo ka sa English. Walang natutuwa sa iyong paglipad na para ka lang ipis. At mas walang pasok sa mga patama mo, grabe ka magmintis. Dinadaan mo lang sa bilis pero panay gaguhan lang. Kada minuto isang daplis lang parang kamay ng orasan.
Kaya kung feeling mo kaya mong manalo, puta, wag ka nang umasa. Kasi Dane, obra sa akin, hataw mo, tawagin mo akong mapsa. Kasi ang tulin mo nga bumitaw, pero sa asenso, ang kupad. Kasi hindi lang puro bibig yan, gamitan mo din ng utak. Pinanood ko lahat ng battle mo at masasabi ko, banu ka. Parang Captain Planet lang, bukang bibig mo yung elements at basura. Kaya yung mga corny mong patawa, sa akin na magtatapos. Medyo kita mo na nga yung LD ba na parang 2:00. Kahit anong rapid mo, pagdating sa akin, ikay kapos. Kahit bumitaw, ako, pag ganito, pwede magmabagal mga boss. Na walang makaka-question kasi bawal madaliin ng Diyos. Malakas daw sa baba. Okay. Yan, oo, batagampla, neta. Kasi hindi ka chick boy kung mga bitch mo ay puro pa, ngit lang. At saka ba, kahit ka nasulutan nakakaha, selba, bulag na tirador kasi panis ka tol lumitar. Get na, ginamit ko tong ang, gel na, patunay na ta. Eka, supot sa diskar, te yan kay har, tinga ay busted siya. Siya yung tipong walang bayag sa chicks. Siya yung tipong walang bayag sa chicks, hanggang text lang. Malabo maging tigas, malambot yura, text man. Ibang klase talaga props talaga kay Batas sa performance, no? Ang linis. Sobrang consistent ni Batas in terms of delivery. Sobrang consistent ni Batas in terms of performance. Sobrang consistent ni Batas in terms of mga multis. Nag-multi siya nung round 1, nag-multi siya dito sa round 2. Consistent talaga, hindi lumayla yung performance ni Batas. Kung ano yung naging performance niya sa round 1, ayun din yung performance niya sa round 2. Grabe yun, nagpakita si Batas ng mga multis dun sa round 1, nagpakita rin siya ng multis din sa round 2. Malinis na performance yung round 1, malinis yung grabe yung linis na performance ni Batas, sobrang linaw sa sa pandinig talaga. And ang sarap pakinggan ng mga multis ni Batas kasi grabe, multisyllabic talaga yung rhyming eh. Ang galing nun. Mahirap gawin yon, men. Kaya props kay Batas. And in terms of punchlines naman, may mga panaka-anaka, may mga paunti-unti na yes, pasok kay Rapido para sa akin. So, ayun. Consistent, no? Consistent naman si Batas kung ano yung performance sa round 1, ayun din yung round 2 na na parang sobrang nagulat lang ako dun sa tawag dito 1 and 2 ni Batas kasi consistent talaga siya, unlike dun sa mga first battles niya dito sa tournament na to na medyo nagiging pababa, parang wavy, no? Bababa, pataas, pababa, pero ito consistent talaga. Yun, tignan natin kung paano ulit babasagin ni Rapido yon or magiging kay Batas yung round na to. Mahaba na sinabi, konti lang yung punchline. Ang masasabi ko lang dyan, mukha kang... Yun, so ayun na. Yun yung sinasabi ko sa inyo, no? In terms of punchlines, panaka-anaka, no? Sabi ko nga, may ibang may pasok, may ibang hindi. So, which is ayun din yung nasabi ni Rapido dito. Mahaba na sinabi, konti lang yung punchline. Ang masasabi ko lang dyan, mukha kang patatas na may ugat-ugat pa. Kamusta, Mr. Price? Pag binali-bali ko yung buto mo, yun ang twister fries. Huwag ka nang umasan, darating ka pa ng finals kay Chris Manok Rice. Huwag ka manali sa coin toss o rolling the dice, bring drama and senti sa gabi mo ngayon Batas, tawagin mo tong acoustic night. Kasi di ba miyembro ka ng barangay Tibay. Suportado niyo yung korupsyon, dapat pangalan niyo barangay Binay. Kasi balita ko dati sa kita ng flip top, gusto pa nitong makihati. Gusto pang makihaf. Yan ang hirap, utak talangka ka na, mukha ka pang pera, Mr. Crab. Totoo yun. Hindi, totoo yun. Hindi ko lang maalala. Sa dulo ng dila ko pakisip-sip nga. Alam nyo, Gago. sira yung kanalaban niya, iba't ibang dayuhan. Amerikano, negro, wow, Filipino pride. Pinaka-the best daw. Yung kontrabida sa flip-top, nagmukhang pabida kasi nga Filipino pride. Pero yung kalaban niya, less crowd. Shazames Wave Seva, they didn't treat you as a Filipino pride. Di ka nila binigyan ng best bow. Alam mo kung kayo na can-handle a game kahit dalawang profesyon, call me Yang Giao. Kasi sabihin natin magaling nga sumuntok ng Filipino pride, pero bakit niya ginigit yung sarili niya sa ibang liga? Manny Pacquiao.
Kaya imposible mo ako matalo, parang inantay mo yung closing time ng 7-Eleven. Gago. Kahit mag-double time ako dito 24/7 para ka niratrat ng AK-47. Kaya papaprangkahin na kita sa pagkakataon na to kasi para sa mga pinagmamalaki mong prinsipyo, kung prinsipi ka naman ang kamangmangan. Pumarito man lahat ang mga tida mo din na kita bibigyan ng pangalawang tida. Wala na naman pati dalagapak na dila ko na tila din na tumitila. Bababasagin ko ang katahimikan na lahat ng tulog na diwa. Gigigisingin ko ang lahat ng tulog, kahit tulog na mantika. Gamit ang prestihiyosong bara, sobrang init, napapaso si Enigma. Ano daw? Napapaso si Enigma. Napapailing ko lang na lang leeg ay mabali. Oo, sa karapat ng pantao ang batas pinapatupad, hindi dapat binabali. Pero sa akin ngayong gabi ang batas pinapatupad, hindi dapat binabali. Speed rap. At ang speed rap ay skills. Kaya yung jurisdiction mo na hindi kailangan ng skills sa battle, maiya ka. Kaya mo lang sinabi kay Jay Skills dati yon kasi yun yung isang bagay na hindi mo kaya. Kasi yung delivery mo parang sasakyan, empty yung baterya. Kaya ganyan yung pag-usad ng karir niya, kadali niya parang MRT. Laging may aberya. Steel bars na yung gamit pero substandard. Yung pundasyon sementado pero may depekto. Huwag kang magsasalita ng tapos kung wala ka pang nasimulan, bro. Ikaw pa nga yata yung empleyado ng patay na arkitekto. Oo, dati tinalo kami ni Ipok kasi dati masado pa akong zero. Pero di ba si Ipok tinalo rin ni zero? Di na ako magtataka. Kasi kung sa simpleng drawing, how can you master zero kung sa linya pa lang lagi limot ka na? Okay. Kung kampo terrorismo, kalimot ang family tree. Lahat ng lyrics nyo laging may blanco parang lyrics sa singing bee. Ako yung elementong di mo kayang aralin kahit pasado ka ng chemistry. Kaya Enigma, amin na yan jackpot prize. Sampal mo na lang dito yung talent fee. Kahit kasuhan ako ng physical injury at bugbugin ko tong celebrity, tangina pera lang katapat mo batas. Call me Cedric Lee. Hindi ko kadala si Cedric Lee. It's showtime! Kasi ang hilig mo lagi mandami ng ibang MC. Hindi ko kadala si Cedric Lee, no. So sige, putulin muna natin since nag-post na ako. Baka sabihin nyo, hindi ko na-appreciate yung round 2 ni Rapido no. So, ayun, round 2 ni Rapido. Slow start ulit si Rapido dito. Nagustuhan ko yung flow. Grabe yung speed rap niya doon. Props doon, men. Gustuhan ko yun, real talk. Gustuhan ko yun. In terms of references naman, tsaka metaphors, siguro, kung in terms of metaphor, mas marami, no? Although di pa naman tapos yung round 2 ni Rapido, pero based dun sa narinig ko, mas marami yung round 1, mas maraming kumonect dun. Basta maraming metapora dun sa round 1 Pagdating sa round 2, syempre andun yung expectation ko na mas magiging dikit-dikit yung mga ganon, pero iba yung naging timpla ng round 2 ni Rapido Nagkaroon siya ng flow, pero yung mga metapora is nandun pa rin, medyo umonti nga lang kasi nga nagsingit siya ng flow So, understood naman yon. Pero syempre andun pa rin tayo sa effectivity ng bawat linya. Balikan natin to, pero yun lang muna yung masasabi ko. Hindi pa naman tapos yung round 2 ni Rapido para overall na lang natin i-judge. Tinitira mo si Zach, si Zero R, tinitira mo. Ang hilig mo mandami like Janet Napoles. Gusto mo maging mababatas, puro papogi ka lang naman, Richard Gomez. Pati yung acting mo sa stage, kuwang-kuwan ni Epok at Dikta, mga tauhan mo, artista, Gabi Lopez. Diyan ka magaling, tumira patalikod, gusto mo nakabidyo pa, Paulo Bedjones. Di ba? Ang rep. Ano? Dihado ka na sa laban na to, huwag ka na magpatay mali siya. Inakala niya siguro, bilis lang gagamitin ko, patay. Mali siya. Ilis at lakas, bala Muhammad Ali ay bring thrilla in Manila. Walang bahid ang pagkasira, parang hita ng kap... Teka, yung patay mali siya, nagamit na yun ni Mel Christ, diba? Nung nireview natin yung battle ni Mel Christ laban kay Elvis, diba? Nagamit na ni Rapido yun, ni Mel Christ yun, yung patay mali siya. Ayos yun. Ko, patay, mali siya. Ilis at lakas, bala Muhammad Ali ay bring thrilla in Manila. Walang bahid ang pagkasira, parang hita ng kapatid ni Aramina. Punuto ng kumpiyansa, parang Philippines sa FIBA. Parang face of planto, ako yung kontrabida naging bida. Cause I change the game like Fila. At huwag ka na magre-rebat dahil pag ako ang nagbalik, lintik lang ang walang ganti. Pag eto nag-rebat kanina, puro expression lang, lintik lang. Walang ganti. Sige nga, paano ko sabihin kung kamukha ka ni Chaozu?
Kaya mo lang para kay Batas. Wala. So, sabi ko kanina, medyo nauuntian ako sa mga metapora, mga references ni Rapido, pero right after we played the vid, andun na naman yung mga reference, andun na naman yung mga metapora niya, 'di ba? I think I'll go with Rapido pa rin sa round 2. Sige. Para formal, no? Magle-list tayo ng 1 o 2 puntos sa overall scoring kasi ewan ko pero sa akin personally or sa perspective ko, sa point of view ko, hindi naman ganun kasobra yung ino-OT ni Rapido sa battle na to eh. May mga lagpas din naman na oras para sa akin lang naman sa sa tansya ko. Lagpas din naman si Batas ng konting-konti lang din. Si Rapido, konti lang din naman yung lagpas. Para sa akin, ko lang point of view ko lang. Hindi ko naman sinasabi na inurasan ko, sa point of view ko lang. Or baka dahil mas na-enjoy ko yung mga rounds ni Rapido, or baka ganun, kaya para sa akin hindi ganun kahaba. Pero ayun, si Batas, sabi ko nga sa inyo, yung round 1 and 2 ni Batas is pucha, umulan na naman. Tangina, shoutout kay Karina. Okay, so ingat ang lahat. Ingat ang lahat kay bagyong Karina. So kung naririnig nyo, ulan po 'yon. Okay. So kailan niyo makapanood yung battle na to? July 24 ngayon. Di ko alam kung kailan niyo makapanood yung battle na to. Pero ngayong July 24, grabe yung lakas ng ulan talaga. So, sana pag napanood nyo tong vid natin o yung content natin na to is hindi na maulan, or sana umalis na si Karina. Okay, so yun, going back, sabi ko nga sa inyo, round 1 ni Batas and 2, consistent diba? Andun yung mga multisyllabic rhymes, yung malinis na performance, malinis na delivery, magandang tawag dito, execution ng mga bara, andun 'di ba? Kitang-kita sa buong performance ni Batas. Pero yun, sabi nga ni Rapido sa round 2, start ng round 2 niya, marami sinabi pero konti lang yung punchline, which is yun din yung sinabi ko sa inyo sa performance ni Batas, na yes, maganda yun, malinaw yun, malinis yun, pero medyo iba yung yung direction ng mga punchline niya, 'di ba? Sabi ko sa inyo yan. Parang panaka-naka yung mga punchline, may ibang papasok, may ibang hindi. So ayun. Rounds 1 and 2 ni Rapido. Round 1 binigay ko yun kay Rapido kasi mas maraming references, mas maraming metapora, mas maraming mas effective, mas maraming haymaker si Rapido sa round 1, which is naulit din yun sa round 2, which slow start si Rapido sa round 1 at slow start din yung round 2 niya, pero habang nag-perform siya, habang nagdi-deliver siya ng mga lines, nakukuha niya step by step yung pinaka-momentum niya. And ayun, sa dami ng metapora, sa dami ng references, sa maganda ng mga angulo at mga direct punches ni Rapido kay Batas, na hihigitan niya yung performance ni Batas doon. Kaya para sa akin, kay Rapido pa rin yung round 2. So yun, controversial nga tong battle na to. Sobrang dikit. 9-8 pa rin ang magiging score ko dito. Ang ganda nung pinakita ni Rapido sa round 2 kasi sa round 1 nag-focus siya sa mga metapora, 'di ba? Pagdating sa round 2, hinaluan niya ng ando pa rin yung metaphor, pero hinaluan niya ng speed drop, which is sobrang effective. Tapos binalatan niya pa si Batas ng hindi mo kasi kaya yung speed drop, 'di ba? So, ang ganda nung round 2 ni Rapido dito. So, hindi ko kayang i-10 yung round 2 ni Rapido kasi sabi ko nga sa inyo, slow start siya. Kung ano yung start niya sa round 1, ayun din yung start niya dito sa round 2. Slow start, no. Hindi niya nauumpisahan yung round niya sa kung paano niya tinapos yung isang round, yung pass round niya. Okay, gets nyo? So, it's a 9-8 pa rin in favor of Rapido. So 18-16 to, by 2 points si Batas. Tignan natin kung paano makakahabol si Batas dito. Let's go.
Ngayon lumabas pagkapusi mo nung may kaharap ka ng siga. Ano pruheba nun? Gusto niya supsupin ko ang kanyang dila. Tapos kung ano sinasabi, talagang lumalabas sa pagkapusi. Isang probinsyanong Ingles na hindi marunong sa oras. Sino ka? Si Rudik. Oo, amoy na amoy ko pagkapusi mo. Parang biki, ni open. Habang ikaw umaamoy ng brief ng iyong boyfriend. Sa bawat laban kumakanta pa, etong si Tolonges. Tangina, rap battle to tangan, dito singing contest. Sa mga picture, pa-cute ka, pirming topless, nakakagat pa sa labi. Understatement, isupot ka kasi nga wala kang ari. Bupatol pa sa lalaki para sa kristan sa mga pare. Sa sobrang bakla mo, dugo mo, kulay, bahaghari. Kita mo, pwede naman din ako magpatawa para mas benta sa tao. Pwede ko babawan mga tugma para sila'y matangalalo. Isa buhay nga to, pero di ako nandito para lang manalo. Gusto ko pakita sa lahat kung paano level na pang kampyonado. Di ako umaasa sa crowd. Di ko kailangan ng backer. Totoo yun. Ginagawa ko bawat round, 8 letra lang, masak. Totoo yun, no? Maganda yung punto ni Batas doon na hindi ako umaasa sa crowd. Ilang beses na natin na-review si Batas, ayun yung lagi kong sinasabi sa inyo na si Batas sobrang tuloy-tuloy siya mag-perform na hindi niya inaantay yung crowd na mag-react basta magpe-perform siya. So, yun. I agree with that, Batas. Kampyonado. Di ako umaasa sa crowd. Di ko kailangan ng backer. Ginagawa ko bawat round, 8 letra lang, masaker. At kung bano, mga gapo, MC Sikaw ay walker. At habang nagpapaka-autistic lang ako, nilalaro ko mga rapper. Oo, nilalaro, para sparring ng kick, boxer. Bawat atake, kaboom, pang knockout, aking power. Sipa sa tiyan, tuhod sa ilong, sabayan ko pa ng left, upper. Panakos ko'y siko dito sa ring, bro, dakdak ni Vince Carter. Ang ironic, diba, body bag sa akin ng dating bagger. Yung battle nyo sinyo, puta parang malagkit na tae. Kasi tuwing yun na narinig ko, ako'y nasusuka parate. Dinis mo kanyang pagpapatawa, puta pareho kayong komedyante. Nagpatayan ng mga bakla, Andrew Cunanan at Versace. Galing. Hindi mo to ginagawa para sa move. Men, trip mo lang ng views. At di ka din pang finals, dude. Men, patunay niyan, sina Fruz. Hindi ka uubra sa akin kahit tumulong pa si Icarus. Kaya pakitago na yung cash, arik na parang sasakay sa bus. Kasi dito mamamatay ka para dahil sa akin Rico. Sitwasyon mo mas malala pa sa pang-ararong English mo. Panlaban ko purong bars, oo, para signal na cellphone lang. Di ko kailangan ilabas ba? Homo, di naman ako exhaust fan. Mga salita ko'y marunong umaksyon, ganun kalakas ang dura ko. Umaasa ka magkampiyon, puta finals mo mukha mo. Di tayo magkaanta sa akong Panginoon, ikay iglesyang Kristiyano. At tandaan mo, ako ang batas, ako ang pasiyan ng bawat hurado. Galing! Strongest round ni Batas yung round 3. Pumasok dito yung ang ganda ng placing. Para saan ang ganda ng placing ng mga rounds ni Batas, no? 1 and 2 para sa akin consistent eh. Kung ano man yung pinakita ni Batas sa 1, yun din yung pinakita niya sa 2. Pero pagdating sa round 3, ibang Batas yung napanood ko. Mas maraming gumamit na rin siya ng mga metapora dito. Mas maraming haymakers, mas maraming punchline, mas maraming ang ganda ng mga punto na sinabi ni Batas dito na yung laban nyo ni Sinyo, dinis mo yung pagiging komedyante pero pares kayong komedyante, which is ang ganda ng punto ni Batas na parang dinis mo yung kapwa ka estilo mo na kung ano man yung sinabi mo doon which is sapul din sa sayo kasi pares kayo ng estilo eh. So parang ganun yung pinupunto ni Batas. So ayun, marami pang sinabi si Batas dito na hindi ko na iisa-isahin, pero ito yung pinakamalakas na round ni Batas at nasabi ko na magandang placing kasi alam nyo naman sa battle rap round 3 ang pinakamahalagang round sa battle at kung paano mo tatapusin yun talaga yung pinakatatatak sa mga nanonood. And props kay Batas doon, ang ganda nung round 3 niya. Solid yun. So, tignan natin. Tayo na laban tong round 3. Yung expectation mo sa resulta ng laban na to, parang ilong mo. Disappointed. Kasi putang ina mo, pango! Aminin mo, galit ka kay Pinocchio. Kasi yung hugis ng ilong mo, parang daliring Pinocchio.
Putang ina mo, Mark, 100,000 ang premyo natin. Yung rhyme scheme mo, ganun lang, haba ng setup, isang punch, putang ina naman, no? Alam mo, ikaw dapat ang tinatanggal. Malaking sampal na ginagawa mo kay Enigma, tandaan mo, bakla lang ang nananampal. Sa third round, pakikitaan kita. Open the curtain and turn on the highlights. Di pa to last full showdown, nakagad tong si Batas. Pag binigyan kita ng umaga, say highlights. Ito ay showdown, pero pakikitaan kita ng highlights. Kasi yung putang inang banda nitong Sultan of Snap, pinaka-jologs sa group band. Nung nag-concert sa B-side, imbis na mamato ng damit, ang pinamato, lumbans. Tangina mo, ikaw lang ang rakistang... Lumbans, sa mga hindi na nakaabot ng lumbans, no? Or sa mga ano, paano ko ba explain? Basta, high school ako na ito, uso yung lumbans eh. So, sa mga bagong henerasyon na or bagong fan ng mga battle rap ng Flip Top, 'di ba? Baka hindi niyo na alam yung lumbans na yun, no? So, parang ano yun, parang I think parang bowler siya. Hindi ko na rin matandaan, pero basta nilalagay yun sa sa risk. Tama ba ako? So, hindi ko na rin matandaan, basta high school pa ako ng lumbans na yun. Tamad at duwag. Buti pa si Michael marunong magsikap, that's why Michael learns to rock. Kasi yung sistema ng banda mo bumagsak, yun ang system mo pa down. Kaya bigyan to ng mega death sentence si Kulong sa Crazy Town. Enigma, may tali ka? Sabi ko, may tali ka. Kasi bibigtiin ko na to. Pero pakakainin ko muna ng corn with red hot chili pepper. May dessert ka pang cranberries na may halong kamandag ng scorpion. Pagbusog ka na, saka kita patatakbuhin. Magsisisigaw ka man hanggang mawalan ka ng boses. It'll be your green day kasi wala ka na masusumpungan kundi puro damuhan that fills with 121 guns and roses. Isang maling hakbang nakaabang na ang Rolling Stone na dadagan sa'yo kaya siguradong putol pati buntot mo. No doubt kitang sasakalin pero huwag kang mag-alala, bibigat ang air supply kaso utot ko. Ayos yung reference na dito. 6 feet under ang libingan itong attorney kaya rest in peace Batas, this is the end of your journey. Kung hindi pinapatugtog yung mga tracks mo sa FM, wala sa akin yung CC. Puro kasi F tong MC. See? Ibahin mo ko yung image ko sa kanila, makabayan. FMCC. Sa mga foreign MC lang to, sumusunod ng idea. At mawalang galang na, sana sumunod ka na rin sa foreign MC. Kay idea. Kasi itong balbasero kahit kailan di natatalino. Huwag na kayo hihingi ng payo sa bulang to. Tatalino. Kasi tangin na mo yung flow mo, pambata. Tatalino. Sa mga hindi nakaabot kay Tatalino, si Michael V po yun sa Bubble Gang, no? Si Tatalino. Baby flow. Kasi tangin na mo yung flow mo, pambata. Baby flow. Yung flow mo, pambata. Baby flow. Kaya ganyan din yung flow ng mga apprentice mo, parang tulo sa penis mo. Kada atake mo kayo kung ibalik, parang tennis to. Kada rebat ko, sumusugat, mala Freddy's claw. Ako ang pangungo sa overnight sleep mo, kaya pagising mo ng umaga, maliligo ka sa sarili mong dugo, yun ang wet dreams, bro. Pwede ba, Mark, sawang-sawa na kami pag sinasabi mong, ako si Batas, kumakantot ako ng nanay. Kasi nung bata ako, pag wala si nanay sa bahay, tinitira ako sa puwet ng aking tatay. Kaya pala to batang rebelde. Kada tira sa puwet, ang bayad, bebebebente. Tangina mo. Alam mo kung pagmamahal sa liga pag-uusapan, di ko na kailangan sabihin, I love you, I love Flip Top. I bleed for you like a tattoo teardrop. Hindi ako si The Game. Pero tong ligan to, this is our game. Sobrang benta ng mga sulat ko, napapa-how much si Arcane. Double time ko, mala fast train. Kontrolado ko laro like I'm playing arcade. Rhymes and bars, meron ako niyan, R&B. Pati yung flow ko, smooth, mala R&B. Kailan may di magka-level tong si R&B. Ooh. At uli-uli, wag mo na sisiraan lahat ng laban ko, ay mali naman yung chismis mo. Kung tutukusin, mas marami pa nagagandahan sa laban ko kaysa sa misis mo. Alam mo, pagka pangit yung asawa mo, dapat proud ka. At least lahat ng panlalait mo sa nanay sa kanya napunta. At kaya pangit yung asawa nito, yung mukha hinihiwa gamit sharpened knife. Kaya nga to, Chef Master Batas, magaling magluto ng buttered white. Mrs., hindi habang buhay, tatapakan niya yung pangalan mo. Batas ang asawa mo, kaya pag may katwiran, ipaglaban mo. At ikaw,
Chris Delano, huwag mo na ulit tatawagin yung pangalan Batas, Chris Delano. Kasi matapos mo mapanood yung laban na to, you will always remember me like Renz Berano. Finals, let's go! Palakpakan naman dyan! Oh! Gago. Yo, flip top zone. Gago. Shit. Alam mo na kung bakit sobrang controversial ng battle. Round 1, dalawa lang yung choices ko. It's either tabla. Hindi pala dalawa. Tatlo. It's either tabla or kay Rapido or kay Batas. Ganon kadikit yung round 3. Pwede kong itabla yon, pwede kong ibigay kay Batas, pwede kong ibigay kay Rapido. Aha. Pinakamalakas na round ni Batas yung round 3. Then Rapido, hindi ko alam kung ano kung ibibigay ko ba kay Batas yung round 3, kung itatabla ko ba or kung ibibigay ko kay Rapido. So ayun yung choices. Ang hirap kasi nakapag-generate si Batas ng round 3 ng wall na kailangan ma-demolish ni Rapido para makuha niya yung round 3. Ganon. Pagdating naman sa round 3 ni Rapido, syempre as usual, slow start, no? Consistent si Rapido as slow starter ng round, no? Then habang nagpe-perform siya, habang nag-speed siya ng round, yes, andun yung pag-angat ng level, pag-angat ng intensity, pag-angat ng energy hanggang sa nakukuha ni Rapido yung pinaka-momentum. And nung nakuha niya yung momentum niya, patapos na yung round ni Rapido or round niya. So may isang linya na pumalo or pumasok doon. Kaya nahihirapan ako na i-power skill yung round 3. Pero first 2 rounds nakuha na ni Rapido yun para sa akin. So 18-16 yun. Okay. Ang hirap talaga ng ang hirap talaga ng round 3. Okay. Ang lakas ng round 3 ni Rapido, hindi natin pwedeng i-disregard yun, hindi natin pwedeng sabihin na bumaba yung energy level ni Rapido sa round 3. Slow start, yes. Mas matagal lang nakuha ni Rapido yung pinaka-momentum niya sa round 3. Pero yung alam mo yun, yung power ng 1, 2, 3 niya is magkaka-level. Okay, round 3, I'll go with Batas. High score na 9-8. Actually, lang hirap talaga eh. Pwede kong itabla talaga sa 9 points yun. Pero, since crucial ang round 3, I'll go with Batas. Kasi, strongest round niya yun, tol. Strongest round niya yun. Ang ganda nung mga references niya doon. Ang ganda nung schemes niya. So, ayun. I'll go with Batas sa round 3. Kay Rapido, sobrang tagal, 'di ba? Sabi ko nga sa inyo, yung 1, 2, and 3 ni Rapido, pare-parehas eh. Ang pinagkaiba lang, slow start talaga si Rapido sa round 3 na kumbaga patapos na niya nakuha yung momentum niya. Sa rounds 1 and 2 kasi, parang yes, slow start pero habang nagpe-perform siya, nakukuha niya kaagad yung pinaka-momentum niya. Sa round 3, sobrang tagal niyang nakuha yung momentum at natabunan na yon. Then, nakuha niya yung momentum niya, patapos na yung round 3 niya. So, siguro ayun na lang yung makikita kong difference ng dalawa. Unlike kay Batas na sobrang consistent. Diba? So, it's a 9-8 in favor of Batas sa round 3. 1 and 2 Rapido, 3 Batas. So, iisa lang naman yung score natin. 998, 889. So, 998, 18 plus 8, 26 points para kay
26 points para kay Rapido. Then kay Batas naman 889, that's 25. So 26 to 25 in favor of Rapido. 1 and 2 Rapido, round 3 Batas. And sabi ko nga sa inyo, para fair, no? Kasi parang sinasabi nyo mahaba yung oras ni Rapido eh. Pero ako kasi guys, para sa akin mahaba rin naman yung oras ni Batas dito. Mahaba rin yung round ni Rapido. Yung haba ng round ni Batas, syempre, yun, may mga terms na lumalagpas, may mga times na lumalagpas siya sa 2 minuto, pero konti lang, no? Si Rapido naman, lumalagpas din siya dun sa 2 minuto. Lumalagpas din siya dun sa performance or time performance ni Batas, pero konti lang din. Sa point of view ko lang, ulitin ko, sa point of view ko lang naman. So, yung overtime, I think hindi ko na talaga titignan yon, kasi para sa akin pantay lang talaga sila doon eh. Or sige, sabihin natin sige, magle-less tayo ng 1 puntos para kay Rapido, no? So it's all 25. Ito gusto ko lang ipakita sa inyo yung point of view ko. Ang final judgment ko 26 to 25 in favor of Rapido. Rounds 1 and 2 Rapido, round 3 Batas. So, yun yung final judgment natin sa battle na to. So, I'll go with Rapido sa overall performance. Pero, kung sasabihin nyo, baka bias ka kay Rapido, kaya gusto mong wag na mag-less ng puntos dun sa overtime. Sige, mag-less tayo ng 1 puntos. So, it's all 25. So, magbe-base pa rin talaga sa perspective ng judges. So, kung babalikan nyo yung umpisa ng vid natin, ano yung sinabi ko doon sa inyo, controversial yung battle na to, and magbe-base na lang talaga to sa perspective ng magja-judge. So, ayun na, inumpisaan ko naman na doon, no? Parang sinet ko na kayo na magbe-base talaga to sa perspective ng mga judges. So, ako, ulitin ko lang, final judgment natin dito, Rapido. Ako yung boto ko, 26 to 25. Rounds 1 and 2, Rapido yon, round 3 Batas. Pero kung pipilit nyo na magle-less tayo ng 1 puntos kay Rapido, since mahaba yung oras niya, sige, mag-less tayo ng 25 to 25. So, syempre, sa point of view ko, sa perspective ko, lamang pa rin talaga si Rapido dito in terms of effectivity, punchlines, haymakers, pagiging well-rounded MC, metaphors, speed rap. Ang daming pinakita ni Rapido eh, 'di ba? Unlike kay Batas na nag-stick siya sa estilo niya, no? So in short, mas naging epektibo yung style ni Rapido versus sa style ni Batas sa semis na to. So ayun, malinaw, no? Kaya maraming nagsasabi na controversial yung battle, and yes, nag-agree na ako kasi first time ko ito mapanood. Nag-agree na ako na sobrang dikit ng battle and controversial talaga. Rapido ako dito, sayang hindi si Rapido yung nag-advance. Rapido ako. Yun, I think na nasabi ko naman na yung mga gusto kong sabihin sa battle na to. Hoping naintindihan nyo yung point of view ko doon. So yun. Sa buhay Tournament 2 semifinals, puntahan ng laban na yun. Rapido versus Batas. Magingay, sumambes para sa Tayo na grabe yung battle talaga na yun, pero sayang, Rapido ako doon. Maraming salamat ulit sa suporta niyo lahat. Maraming salamat sa venue, Barbaric Bar, o kaya Club Z. Ang boto, papasok sa finals, 6-1, Batas! Gago ang layo, 6-1. May isang judge lang na nakita ko, no? 6-1. So akala ko it's a 5-2 or a 4-3 na score.
round 1, medyo parang pantay sila kasi yung estilo ni Rapido, pang pang crowd, pang crowd siya. Pero susukatin mo yung yung mga banat ni Batas, siya, pasok siya kasi kay Rapido may pagka pwedeng generic. Tapos medyo lahat ng rounds niya pa parang lagpas nga sa oras, kaya syempre magmumukhang mas marami siyang naisunto kasi mas mahaba yung oras na ibinibigay niya. Round 2, malakas yung kay Rapido. Oo, nakikita mo naman sa reaction ng mga tao. Pero nga kung yung mga pasok na linya, Batas pa rin Parang yung yung rhyme scheme pa ni Batas. Okay. Diretso, talagang dugtong-dugtong. Kumbaga, hindi nga siya umaakot ng crowd pero susuriin mo yung mga lyrics niya. Talagang sunod-sunod yung suntok na parang ginugulpi niya talaga yung kalaban. Kaya Rapido, malakas sa crowd. Magaling yung mga banat niya pero nga hindi ko kasi sinama yung mga lagpas niya sa oras. Kasi parang syempre kung mas mahaba yung oras niya, parang mas marami siyang sinasabi. Tapos round 3, ganun pa rin. Si Batas, yung mga linya niya para sa akin, yun ang ipinanalo niya. Yung anggulo niya, pasok lahat. Yung mga suntok niya, pasok. Kaya Rapido, masarap panoorin pero battle na to. Batas. Ayun, round 1 hindi ko matansya So, inantay ko sa round 2 tsaka round 3. Dito na pumasok yung formality ng tournament. Bawat tournament kasi meron rules talaga. Si Batas, sumunod siya sa rules, pasok lahat. Yung time limit niya tsaka yung siksik yung mga nilagay niyang content, bars, reference, pati yung flow niya, okay. Napansin ko yung flow niya. Magandang sandalo yun. Si Rapido malakas malakas. Yun nga lang, pumapasok yung punches niya doon sa overtime. Supposed to be na dapat hindi. So, bilang consideration sa tournament, hindi ko na sinama. Although, oo, malakas talaga. Siguro kung pumasok sa 2 minutes yun, siya ang iboboto. Pero, formality, 2 minutes, Batas. Okay. Yo. Ako nga pala yung tangang hindi bumoto kay Batas. Hindi, joke lang. Pero sa akin kasi iba-iba talaga tayo ng batayan. Alam mo, totoo lang ako sa kung ano man yung timbang ko. Sa akin talaga, malakas yung performance ni Batas. Sobra, lalo na yung rhyme scheme niya, sobrang makabago. Malayo sa mga unang bata niya tumatak dito sa flip top. Pero at the same time, yun naman, kay Rapido. Kasi sa akin, bars talaga. Siyempre, isa yun sa mga pinakamalaking sangkap na nagpapanalo dito dahil unang-una, niresist mo ang laban dito sa flip. Pero kasi, para sa akin, sa kabuuan ng battle, isa lang din yan sa mga sangay. Marami pa yan Kumbaga, kabuuan ng performance sa Yung round 1 ni Rapido, na hinaan ako roon, malakas talaga kay Batas. Round 2, round 3, para sa akin, kung ako tatanungin sa batayan ko, kaya nakuha to ni Rapido. Ewan ko lang kung may mga katulad ko rin na siguro sa inyo kung ano man yung panlasa nyo. Pero yun nga iba-iba tayo Kaya yun, shoutouts kay Batas, kay Rapido. Good luck sa finals sa isang Smuggles. Okay. Pinoto ko si Batas. Kasi para sa akin yung round 1 nila pa rin. Magkaiba sila ng style. Nung round 1 na yun, parang nabigay nila yung best nila kung ano yung style nila. Tapos nung round 2, sa round 2 na yun, parang umangat si Batas kasi masunod-sunod yung punches. Kasi parang yung punch ni Batas, tama kay Rapido. Yung binibitawan ni Batas, ni Rapido para sa crowd. So, okay. Ang punch para sa akin, tinatama niya sa kalaban, hindi sa crowd. Okay. Round 3, parang ganun din yung nangyari. Although medyo lumakas si Rapido. Tsaka medyo kung napapansin nyo, overtime si Rapido. 2-minute round siya, pero umaabot siya ng 4 minutes mahigit. Kaya, talaga ba? Pero hindi naman ganun kalaking, yun ang pinaka-ginagawa kasi yan para i-break sa Batas. Yun lang talaga, sabi ko na yung mga dapat sabi. So, respeto lang siya. Shoutouts kay Batas tsaka kay Rapido. Pinahirapan niyo. Dapat hindi daw pinagpapawisa. Papangit! Mabilis na shoutout lang, amazing, earthing fresh. Sa results. Results. Team Norman sourcing anyways. Si Lester. Ito yung kapitbahay ko. Pinoto ko sa akin, sobrang
Mas hirap i-judge semis, so lahat sila nag-step up ng game. Pero, ayun eh, parang yung generic ni Rapido pero lamang pa rin umangat. Plus may issue pa ng konti sa time, pero wala, nandun eh. Nandun na yun eh. Ayun na yung delivery niya eh. Alangan naman hindi niya i-bust. So, tingin ko, ayun na lang. Overall, madaming technicality yung pagkaka-judging yung nangyaring laban, pero kay rap ako, Rapido. Pero ang lakas nung kay Batas ha. Sobrang pantay nila, kaso although may konti siyang gantong gap dahil sa rules na dapat ganito 2 minutes, ewan ko, 4 minutes yata siya plus 3 minutes sa isang round, but ayun na, nangyari na eh. Anything goes dito sa flip-top eh, di ba? So, nasa kanya lang yun, pero sa akin, basta Rapido ang boto ko. Shoutout sa nanay ko, tsaka Primer. Pala, Rapido pala si ano eh, si Harlem eh. So, hindi to 6'1", it's a 5'2", no? Shay, ang ina. Hi, ako si Shay, Club Music. Binoto ko si Batas, Batas versus Rapido. Hindi ko naiisa-isain yung bawat rounds mo kasi nung una naisip ko pantay sila eh, parang gusto ko mag-OT pero bawal OT. So, para sa akin Batas kasi hindi ko na kinredit yung ibang punchlines ni Rapido kasi sobrang na sa oras. Yung kay Batas on the dot. So, merong rules na dapat sundin. So, kapag sobra na, wala, hindi ko na-credit yun. Pero ang kulit eh, no? So, putulin ko lang tong judgment ni Shay. No, I'm not against Shay, no? I'm not against Shay, ulitin ko lang, no? Gusto kong pa nga mapanood yung Shay versus Aklas sa second round ng Matira Mayaman, diba? So, I'm not against him. Pero, kung titignan nyo, 2014 isa buhay to, diba? So, alam naman natin na nag-champion si Shay sa 2018 isa buhay. At tignan nyo yung naging battle nila ni Pistol na sobrang haba talaga ng rounds ni Shay that time. Pero, yung sinasabi niya dito na may rules nga daw sa tournament, diba? So, ano lang, epic. Gusto ko lang sabihin na ang galing ng mga punchlines ni Rapido. Nagulat din ako, hindi ko rin yun in-expect. Lalo na yung kay Batas na yung rhyme schemes niya, yung yes, rhyme scheme flow, iba na eh parang. So overall, kay Batas. Yo, Tiger PN, isa buhay. So medyo mahigpit tayo. Kanina sinabihan kami ni Boss Arik na sakto lang sa oras. So yun, kung mapapansin nyo kahit sa video na mas lamang yung banat ni Rapido, malayo yung diferensya ng haba ng banat na kay Batas. So kaya binoto ko si Batas, pero hindi lang din dahil sa oras, pero dahil nagusto nga yung mga wordplay tsaka technical ni Batas, lalo yung flow, yung solid na linya, tapos hinahaluan niya ng flow, talagang ibang-iba yun. So yun, Batas. Balakid, pricing, Gatilio. Binigay ko yung laban kay Batas. Siguro, malakas din yung pinakita ni Rapido, mixer of comedy, tsaka may mga seryoso siya. Mas gustuhan ko lang talaga yung maturity ng pen game ni Batas. Tapos, mas consistent para sa akin yung naging pagpapakita niya sa Batas. Papaliwanag ko lang pala, actually sumobra yung judges, so naging 8 yung judges, ang boto pa rin 6-2. Kaya yun, baka kung umabot sa pagsa ng video na to, bibilang nyo kung ilan yung judges, wala sila. Kasi buhay finals, na tayo dun. So ayun, 6-2 pala, 6-2. Harlem tsaka Smaglas ang bumoto kaya no, kay Rapido sa battle na to. Uy, wow, umabot tayo ng 1 hour sa battle na to. Actually na-enjoy ko yung battle kasi hindi ko in-expect ko na controversial yung battle, pero hindi ko in-expect na ganito kalakas yung Rapido, no? So, yun. Siguro best performance din ni Batas to, pero natapat din si Batas ng best performance ni Rapido na malinis, no? Kasi yung first and second round ng tournament na to, medyo may mga stutter si Rapido Dito malinis pinagandaan niya talaga si Batas. So props kay Rapido doon. Para sa akin, sa point of view ko, Rapido yung battle na to. So yun,
Chris Delano versus Mel Christ. Reviewin natin yan bukas. Pero ngayon, tapusin na natin to. Kita-kits tayo doon. So, 2 battles na lang. Semifinals sa bracket B at finals. Diba? So, ayun. Matatapos na natin yung 2 tournament sa isang buwan. Pero meron pa tayong re-reviewin na 2 battle na sa Isabuhay 2016 at Isabuhay 2015. Alam nyo na yun, no? Naka-schedule na yun sa ano natin, sa month natin. So, August, PSP, 1 minutes. Ayun yung mga uunahin natin. Then, pag natapos tayo doon, balik tayo sa mga request videos. Okay? Kita-kits tayo mga kumag. Peace out.